Let's open the Bible. John chapter 17, verse 17. Kaya buksan po natin sa ating mga Biblia, Kapitulo 17, versikulo 17. John chapter 17, verse 17. Kaya 1, Kapitulo 17, versikulo 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Yes. So Jesus said, the word of God, the Bible is truth. Kaya sinasabi po ni Jesus na yung Biblia ay totoo. In our life, we have so many questions. Kaya sa ating buhay, marami po tayong mga katanungan. If here is God, we like to ask many questions. Kaya kung nandito yung Diyos, ninanais natin na magtanong ng maraming bagay. Sometimes, in order to find the answer, we wondered in the Word. Kaya kung minsan, para mahanap natin yung kasagutan, hinahanap po natin ito sa sanlibutan. But Jesus said, your word is truth. It means all the answers are in the Bible. Pero sinasabi ni Jesus, ang salita mo ay katotohanan, kaya lahat ng kasagutan ay nasa Biblia. So in the Bible, there are many questions and also there are answers. Kaya sa Biblia, maraming mga katanungan at maraming ding mga kasagutan. So today, we're gonna learn the question and answers in the Bible. Kaya ngayong araw na ito, pag-aaralan po natin yung mga katanungan at kasagutan sa Biblia. Unsaved people have many questions. Kaya yung mga hindi ligtas na tao, marami po silang katanungan. Saved people also have many questions. At ganoon din naman po sa mga taong ligtas ay marami din silang katanungan. And in the Bible, God sometimes asks a question to us. Kaya kung minsan sa Biblia, yung Diyos nagtatanong din po siya sa atin. So today, we're gonna learn the questions and answers in the Bible. Kaya ngayong araw na ito, pag-aaralan po natin yung mga katanungan at kasagutan sa Biblia. The unsaved people asked, where is God? Why does God not help us? Kaya yung mga hindi ligtas na tao, nagtatanong po sila, nasan yung Diyos? Bakit yung Diyos hindi tayo tinutulungan? Let's look at the Psalm number 42. Kaya dako po tayo mga awit, Kapitulo 42. Psalm number 42, verse 9. Kaya mga awit, 42, versikulo 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinasabi ko sa Diyos na aking malaking bato, bakit kinalimutan mo ako? Bakit ako'y tumatangis sa paghayo dahil sa kalupitan ng kaaway ko? Yes. The writer of this psalm had many sufferings. Kaya yung sumulat po ng awit na ito, marami po siyang kapighatian. And his enemy says, why you have so many sufferings? Kaya sinasabi ng kanyang mga kaaway, bakit marami kang kahirapan? You believe in God and your God doesn't help you? Kaya naniniwala ka naman sa Diyos, bakit hindi ka tinutulungan ng Diyos? So verse 3, my tears has been my food and day and night, and while they continually say to me, where is your God? Kaya sa versikulo 3, ang aking mga luha ay naging aking mga pagkain araw at gabi, habang ang mga tao sa akin ay nagsasabi, nasaan ang iyong Diyos? In verse 10 also, where is your God? Kaya sa versikulo 10 din po, nasaan ang Diyos mo? The unsaved people used to say, where is God? Kaya yung mga taong hindi ligtas, palagi po nilang sinasabi, nasaan yung Diyos? They expect if we believe in God and get salvation, everything is going well. Iniisip nila na kapag sila ay naniniwala sa Diyos at naligtas, lahat ng mga bagay ay magiging okay. So when they lose the job and have many difficulties, they think, where is your God? Kaya kapag nawalan sila ng trabaho at maraming mga kapighatian, iniisip nila, nasaan yung Diyos? But verse 11, Kaya sa versikulo 11, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko at bakit ka nabagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos sapagkat siya'y muling pupurihin ko ang tulong sa aking harapan at sa Diyos ko. Yes. Why are you depressed? Why are you nervous? Kaya bakit ka nanlulumo? Bakit ka kinakabahan? Why are you afraid? Bakit ka natatakot? If our God is Almighty God, Ang Diyos po natin ay yung makapangyarihang Diyos. God is a creator.
Yung Diyos po yung lumikha. Creator means He created everything from nothing. Kaya yung ibig sabihin ng lumikha, ginawa niya po yung lahat ng bagay mula sa wala. Then, do you think God doesn't have a power to solve our problem? Kaya iniisip niyo ba na yung Diyos wala siyang kapangyarihan para solusyonan yung lahat nating mga problema? There must be the reason why we suffer and the trials. Kaya meron po talagang dahilan kung bakit po tayo nahihirapan. So, when God's time comes, the God will solve all our problems. Kaya kapag dumating na yung oras ng Diyos, sasagutin ng Diyos yung lahat nating mga kahirapan. The father went to the abroad for work. Kaya meron pong isang tatay na pumunta sa ibang bansa para magtrabaho. Then all the friends made fun of this child. Kaya yung mga kaibigan ng batang ito ay pinagtatawanan siya. Where is your father? Kaya sinasabi nila, nasan yung ama mo? Why your father doesn't help you and doesn't stay with you? Kaya bakit yung tatay mo hindi ka tinutulungan at hindi ka sinasamahan? Where is your father? Nasaan yung tatay mo? But one day, the father comes. Kaya isang araw, dumating po yung kanyang ama. He brought a lot of the gifts and money. Kaya dala-dala niya po yung maraming mga regalo at mga pera. That day will come. At yung araw po na iyon ay darating. In this world, this world is not our world. Kaya yung mundo po nating ito ay hindi natin mundo. We just temporarily stayed in this world. Panandalian lamang po tayong nananatili dito sa mundong ito. When our Lord comes back, we will go back to our eternal world. Kaya kapag yung ating Panginoon ay bumalik na, babalik na rin po tayo sa walang hanggang mundo. So even though the unsaved people say, "Where is your God?" we can boldly say that day will come. Kaya kung sinasabi ng mga hindi ligtas na tao na nasaan yung Diyos mo, yung araw na iyon ay darating. This is the village of numbers. Numbers. Kaya nakita po yung lungsod ng mga bilang. So the big number, the small number should serve the big number. Kaya yung maliit na numero, dapat niyang silbihan yung malaking numero. 5 always serve 9. Yung 5 ay lagi niyang pinagsisilbihan yung 9. So small number should serve the big number. Kaya yung maliit na numero, pinagsisilbihan niya po yung malaking numero. Then there is 1.5. Kaya meron po ditong 1.5. He always served the 5 and the 9. Kaya lagi niya pong pinagsisilbihan yung 5 at 9. Then one day, 1.5 doesn't work anymore. Kaya isang araw, yung 1.5, hindi na siya nagtatrabaho. So 9 scolded him. Kaya Why you don't work? Kaya yung 9, pinagalitan niya siya na bakit hindi ka na nagtatrabaho? What's the answer? Anong kasagutan? Today, I removed the dot. Kaya ngayong araw na ito, tinanggal ko na yung tuldok. Then he becomes 50. Kaya simula noon, ako ay naging 15. That day will come. Kaya yung araw na iyon ay darating. Let's look at the Micah. Kaya dako po tayo sa Mikas. Micah chapter 7. Kaya sa Mikas, Kapitulo 7, Verse 7 and 8. versikulo 7 hanggang 8. Would you read? Ngunit sa ganang akin, ako'y titingin sa Panginoon. Ako'y maghihintay sa Diyos ng aking kaligtasan. Papakinggan ako ng aking Diyos. Huwag kang magalak laban sa akin o aking kaaway. Kapag ako'y nabuwal, ako'y babangon. Kapag ako'y naupo sa kadiliman, ang Panginoon ay magiging aking ilaw. Do not rejoice, verse 8, do not rejoice over me, my enemy. Kaya sa versikulo 8, huwag kang magagalak laban sa akin o aking kaaway. When I fall, I arise. Kaya kapag ako'y nabuwal, ako ay babangon. When I sit in the darkness, the Lord will be light to me. Kaya kapag ako ay nauupo sa kadiliman, ang Panginoon ay magiging aking ilaw. So unsaved people just look at the physical blessing. Kaya yung mga taong hindi ligtas, nakatuon lamang po sila sa mga pisikal na pagpapala. They don't know our spiritual blessing. Hindi po nila nalalaman yung ating mga espiritual na pagpapala. That's why they easily ask, where is your God? Kaya madali na lang nilang sinasabi sa atin na nasaan ang Diyos mo. Another question of unsaved people is, how can we believe the Bible as a word of God? Kaya isang katanungan pa sa mga taong hindi ligtas,
paano tayo maniniwala na yung Biblia ay tunay na salita ng Diyos? Let's look at the Deuteronomy chapter 18. Kaya dako po tayo sa Deuteronomio, Kapitulo 18. Deuteronomy chapter 18, verses 21 and 22. 21 first. Kaya Deuteronomio, Kapitulo 18, versikulo 21. 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung iyong sasabihin sa iyong puso, paano namin malalaman ang salita na hindi sinabi ng Panginoon? Yes. How can we believe this is word of God? Kaya paano namin malalaman na ito yung salita ng Diyos? Then the answer is verse 22. Kaya yung kasagutan nasa versikulo 22. Would you read? Kapag ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi naganap ni nagkatotoo, ang salitang iyon ay hindi sinabi ng Panginoon. Ang propetang iyon ay nagsasalita ng may kapahangasan, huwag mo siyang katatakutan. God knows everything. Kaya nalalaman po ng Diyos yung lahat ng mga bagay. That's why God prophesies what will happen in the future before it happened. Kaya nga naipropesiya na ng Diyos yung mangyayari sa hinaharap bago pa ito mangyari. So 1/3 of the Bible is prophecies. Kaya isa't kalahati po ng Biblia ay mga propesiya. Very accurate and very specific. Napakatiyak po neto at napaka-specific. That's why when we study the Bible, especially about the prophecies, we cannot deny the Bible is really word of God. Kaya pag pinag-aralan po natin yung Biblia, lalong-lalo na yung propesiya, malalaman po talaga natin na yung Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Let's look at Isaiah chapter 48. Kaya dako po tayo sa Isaías, Kapitulo 48. Isaiah chapter 48. Isaías, Kapitulo 48, Verse 3. versikulo 3. I have declared the former things from the beginning. Kaya aking ipinahayag ang mga dating bagay mula ng una. After God prophesies what will happen in the future, God achieved it according to what He said. Kaya patapos pong ipropesiya ng Diyos yung mangyayari sa hinaharap, isinakatuparan po ito ng Diyos kung ano yung sinabi niya. So next part, they went forth from my mouth and I caused them to hear it. Suddenly I did them and they came to pass. Kaya sa sumunod na parte, iyon ay lumabas sa aking bibig at aking ipinakilala at bigla akong ginawa at ang mga iyon ay nangyari. Why God does like this? Kaya bakit ba ito ginawa ng Diyos? Because people are stubborn. Dahil yung mga tao napakatigas ng puso. They don't want to believe it. Ayaw po nilang maniwala. So verse 4, next. Sapagkat alam ko na ikaw ay mapagmatigas at ang iyong leeg ay parang litid na bakal at ang iyong noo ay parang tanso. You are stubborn. Kaya ikaw ay mapagmatigas. Your neck was iron sinew. What's that? Kaya ano po itong ang iyong leeg ay parang litid na bakal. If our neck is iron, we cannot be humble. We always do like this. Kaya kapag yung ating leeg ay may nakalagay na bakal, hindi po tayo maging mapagkumbaba. And you are bronze. At ang iyong noo ay parang tanso. It means if when we make a mistake, the parents can punish us. Don't do that. But if our forehead is bronze, why am I wrong? Kaya kapag tayo ay dinidisiplina ng ating mga magulang, hinahampas po tayo sa noo, pero kapag ito ay tanso, hindi na po nila ito magagawa. So people are so stubborn. That's why they don't want to believe the Bible as a word of God. Kaya yung mga tao ay napakatigas ng ulo, kaya ayaw po nilang maniwala sa Biblia. So next verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Aking ipinahayag sa iyo mula ng una, bago nangyari ay pinalam ko sa iyo. Baka iyong sabihin, mga Diyos-Diyosan ko ang gumawa ng mga ito, ang aking lakawang inanyuan at aking lakawang hinunma ang nag-utos sa kanila. Yes. That's why from the beginning, God prophesies what will happen in the future. Kaya nga mula nang pasimula, ipinopesiya na ng Diyos yung mangyayari sa hinaharap. So in book of Isaiah, there are many prophecies. Kaya sa aklat ng Isaías, napakarami pong mga propesiya. All the prophecies are fulfilled in history. Kaya lahat ng propesiya ay naisakatuparan sa kasaysayan. One of them is Cyrus. Kaya isa po dito ay si Cyrus. Let's look at Isaiah chapter 44, Kaya dako po tayo, Isaías, Kapitulo 44, verse 28.
versikulo 28. who says of Cyrus, "He is my shepherd." Kaya na nagsasabi tungkol kay Ciro, siya ang aking pastor. He shall Pastor. perform all my pleasure. At kanyang tutuparin ang lahat ng aking kaligayahan. So that time, the Cyrus, before he was born, the Bible prophesies God will use the Cyrus. Kaya bago pa po siya ipanganak, itong si Ciro, ipinapasiya na po ng Diyos na gagamitin po siya ng Diyos. And he was born and he became a king of the Persia. Kaya siya po ay pinanganak at naging hari ng Persya. That time, the Persia was a very small nation. Kaya sa mga oras na iyon, yung Persya ay napakaliit na bansa lamang. The strongest nation was Babylon. Yung pinakamalaking bansa ay yung Babylonia. Then the Bible prophesies, through the Cyrus, God judged the Babylon. Kaya ipinupasiya na ng Biblia na sa pamamagitan ni Ciro, hahatulan ng Diyos yung Babylonia. But actually, the castle in the Babylon is really difficult to defeat. Pero sa katunayan, yung palasyo po doon sa Babylonia ay napakahirap na wasakin. Because here is the Euphrates rivers, Dahil nakita po yung ilog, Euphrates. and here is the city, and here is the castle. Kaya nakita po yung lungsod at nakita po yung palasyo. So it's really difficult to attack because of river. Kaya napakahirap po itong atakihin dahil sa ilog, Euphrates. But the verse 27, God prophesies, the water will be dry. Kaya ipinupisiya na po sa versikulo 27 na yung ilog ay matutuyo. Would you read? Na nagsasabi sa kalaliman, ikaw ay matutuyo. What? The 44 verse 27. Yes po. Aking tutuyuin ang iyong mga ilog. Be dry. I'll dry up your rivers. Kaya That's the Euphrates river. ikaw ay matutuyo, aking tutuyuin ang iyong mga ilog. Ito po yung ilog, Euphrates. When the Cyrus attacked the Babylon, in the upper part, they changed the way of the river. Kaya nung atakihin po ni Ciro yung Babylonia, sa bahaging itaas po ng ilog Euphrates, That's why this river becomes dry. kaya nga po yung ilog na ito ay natuyo. That time, there was a fiesta Kaya, in Babylon. kaya sa mga panahon na yon, mayroon pong pista sa Babylonia. That's why all people were drunk and slept. Kaya lahat ng mga tao ay lasing at natutulog. So Cyrus easily conquered Babylon. Kaya madali pong nasakop ni Ciro yung Babylonia. The God said, "Be dry, and I'll dry up your rivers." Kaya sinasabi ng Biblia, ikaw ay matuyo, aking tutuyuin ang iyong mga ilog. And verse 28, would you read again? Na nagsasabi tungkol kay Ciro, siya ay aking pastol at kanyang tutuparin ang lahat ng aking kaligayahan. Na nagsasabi tungkol sa Jerusalem, siya ay matatayo at sa templo ang iyong pundasyon ay ilalagay. To Jerusalem, you shall be built. So God prophesied through the Cyrus, he will build the temple again. Kaya tungkol sa Jerusalem, siya ay matutuyo. Kaya pinupisiya na po ng Biblia na sa pamamagitan ni Ciro, yung templo ng Diyos ay may tatayo. So when that time the Babylon already destroyed the Israel and brought the many Israelites as a captive. Kaya sa panahon na ito, yung Babylonia ay nasakop na yung Israel at kinuha ng mga bihag yung mga Israelita. So when the Cyrus conquered the Babylon, Israel people welcome Cyrus. Kaya nung sinakop po ni Ciro yung Babylonia, binelcome po siya ng mga Israelita. He asked, "Why do you like me?" Kaya tinanong niya po sila, bakit ninyo ako gusto? Your name is already prophesied in the Bible. Kasi yung pangalan mo na ipropesiya na sa Biblia. When he read the Bible, the Isaiah chapter 44 and 45, God already talk about his life. Kaya kapag binasa niya po yung Kapitulo 44 at 45, sinabi na po na Diyos yung kanyang magiging buhay. That's why he was so moved. So he allowed the Israelite to go back to Israel in order to build the temple again. Kaya po siya ay nahipo, kaya nga sinabi niya po sa Israelita na para itayo yung templo. So the God's prophecies are fulfilled. Kaya yung propesiya po ng Diyos ay naisakatuparan. The
in the Bible there are so many prophecies about Jesus. Kaya sa Biblia, marami pong propesiya yung patungkol kay Hesukristo. So one scholar select only 8 prophecies, Kaya meron pong isang scholar na pumili po siya ng 8 propesiya. and according to these prophecies, he calculate the possibility to achieve these only 8 prophecies. Kaya nung nalista niya po yung 8 propesiya, binilang niya po yung mga posibilidad na ito ay mangyari. That's the I cannot read. Kaya hindi ko po ito mabasa. But he explained like this. There is Texas, you know Texas in America, Texas, the state of Texas. Kaya ito po yung paliwanag. Kaya nakita po yung lugar na Texas. Texas is more than 2 times bigger than whole Philippines. Kaya 2 beses po itong mas malaki kaysa sa Pilipinas. Then, for example, in Texas, you spread the coins up to 60 centimeter. Kaya sa Texas, maghulog ka po ng mga barya hanggang sa 60 na sentimetro. You fill all the coins in Texas up to 60 centimeter. Kaya punuin mo ng mga barya yung Texas ng 60 centimeter. Then, in one coin, I mark X sign. Kaya sa isang barya, lalagyan ko po to ng marka na X. And I threw it. At ibabato ko ito. And I never tell the place. At hindi ko sasabihin kung saang lugar. And the brother Joe visit the Texas. At si Brother Joe bumisita sa Texas. And he traveled the Texas. At umikot po siya sa Texas. And he closed the eyes and pick up the one coin. At pinikit niya yung kanyang mata at dumampot ng isang barya. That coin is the coin I mark. Kaya yung napulot niya, yung barya na nilagyan ko ng marka. That's the possibility to be able to achieve only 8 prophecies according to the Bible. Kaya ito po yung posibilidad na mangyari yung 8 propesiya sa Biblia. But the prophecies about Jesus is more than 300. Pero yung propesiya sa Biblia patungkol kay Jesus ay higit sa 300. So who can deny it? This is not this is word of God. Kaya sinong magtatanggi neto na ito ay salita ng Diyos? So how can we believe this is word of God? When you look at the prophecies, we cannot deny that this is word of God. Kaya paano natin malalaman na ito ay salita ng Diyos? Kapag nakita po natin yung mga propesiya, malalaman natin na ito ay salita ng Diyos. And unsaved people's another question is about resurrection. Kaya isa pang katanungan ng mga hindi ligtas yung patungkol sa muling pagkabuhay. At the time of early church, the people already asked, how can we believe? Is there the resurrection? Kaya sa sinaunang iglesia, yung mga tao po doon ay nagtatanong, mayroon ba talagang muling pagkabuhay? Let's look at the 1 Corinthians chapter 15. Kaya sa unang Korinto, kapitulo 15, verse 35. unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 35. Let's read together 1 Corinthians chapter 15 verse 35. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit mayroong magtatanong, paano muling bubuhayin ang mga patay? Sa anong uri ng katawan sila darating? How the dead raised up. Kaya paano muling bubuhayin ang mga patay? So, with our knowledge, we cannot understand the dead people can be raised from the death. Kaya sa pamamagitan ng ating kaisipan, hindi po natin maiisip kung paano pong bubuhayin yung patay. But in John chapter 11, Jesus called the Lazarus. Pero sa 1 Kapitulo 11, tinawag po ni Jesus si Lazaro. He already died. Siya po ay namatay na. But Jesus said, come forth, Lazarus. Pero sinabi niya, lumabas ka, Lazaro. Then Lazarus arose from the death. At si Lazaro ay nabuhay mula sa kamatayan. Jesus died on the cross. Kaya si Jesus ay namatay doon sa And krus. in the third day, he was raised up from the death. At sa ikatlong araw, siya po yung muling nabuhay mula sa kamatayan. So resurrection is true. Kaya yung muling pagkabuhay ay totoo. It is real. Kaya ito po talaga ay tunay. Even though we die, even though the Christian dies,
when the Jesus comes, even their body will be resurrected. Kaya kahit na mamatay yung isang Kristiyano, kapag dumating na si Jesucristo, yung kanilang patay na katawan ay muling bubuhayin. The next part, with what body do they come? Kaya sa sumunod na parte, sa anong uri ng katawan sila darating? When Jesus was raised from the death, when the disciples gathered in the room and locked the door, Jesus suddenly appeared. Kaya nung muling nabuhay po si Jesus, yung mga alagad ay nasa isang kwarto at isinara nila yung kanilang pintuan, bigla pong lumabas si Jesus. He appeared here and there. Kaya lumabas po si Jesus dito at doon. So it means he was resurrected with the spiritual body. Kaya siya po ay muling nabuhay na merong espiritual na katawan. When we are resurrected, our body will transform to the spiritual body. Kaya kapag tayo muling nabuhay, yung ating pisikal na pangangatawan ay mababago ng espiritual na katawan. I'm waiting for that day. Kaya ako po talaga ay naghihintay sa araw na iyon. We don't need to do the diet. Kaya hindi na po natin kailangan mag-diet. We will not be tired again. Kaya hindi na po tayo mapapagod. We will not be sick. Kaya hindi na po tayo magkakasakit. Sometimes because of the hormone, we have anxiety or the depression. But there is no more depression and sickness. Kaya kuminsan dahil sa ating mga hormones, tayo po ay nanlulumo. Kaya kapag meron nabuhay na muli po tayong nabuhay, wala na po tayong kahirapan. So the verse 36, the Bible explain. 36, would you read? Ikaw na hangal, ang iyong inahasik ay hindi nabubuhay, malibang ito ay mamatay. Without death, it cannot alive. Kaya kapag hindi ito namatay, hindi po ito mabubuhay. 37 and 38, would you read? At ang iyong inihasik ay hindi ang siya nang naging katawan, kundi ang binhi lamang. Marahil ay sa trigo o ilan sa ibang mga butil. Subalit ang Diyos ang nagbibigay dito ng katawan ayon sa kanyang nais. At sa bawat uri ng binhi ay ang sariling katawan nito. So it means when we look at the flowers, we don't plant the flowers first. Kaya kapag titingnan po natin yung bulaklak, hindi po natin itinatanim yung mismong bulaklak. Even though we have a very beautiful flowers, it came from the ugly seed. Kaya nga nakikita natin yung magandang bulaklak, pero mula po ito sa pangit na binhi. When we plant the seed, it looks like it already died. Kaya kapag itinanim po natin yung binhi, mukha po itong patay na. But from that ugly seed, the sprout comes out and it becomes a beautiful flower. Kaya mula sa pangit na binhi, umuusbong po ito at namumulaklak. Like this, our body looks ugly. Kaya gayon din naman po, yung ating katawan ay mukhang pangit. But when we get salvation and the resurrected, our body will transform to the beautiful spiritual body. Pero kapag tayo ay naligtas at muling nabuhay na muli, yung ating pisikal na pangangatawan ay malilipad sa espiritual na katawan. What's this? Ano po ito? Caterpillar. Caterpillar po. And it becomes a chrysalis. Chrysalis. Kaya magiging cocoon po ito. Chrysalis. Oh. Then, when the caterpillar becomes a chrysalis, in this shell, all the body is melted away as a liquid. Kaya kapag yung caterpillar ay naging cocoon, yung lahat ng kanyang katawan ay magiging likido. Then, it's totally born again. Kaya talagang nabuhay na muli. Then it becomes butterfly. At magiging paku-paku po ito. When the caterpillar look at the butterfly, he never imagined he can fly. Kaya kapag titingnan ng caterpillar yung paku-paku, hindi niya po maiisip na kaya niyang lumipad. The butterfly says to the caterpillar, one day,
you will become like me. Kaya sasabihin ng pakapako doon sa caterpillar, isang araw, magiging kagaya kita. He probably say, no way. It never happened. Kaya makaya sasabihin niya, hindi sa tingin ko. One day you're gonna eat the honey. It's so sweet and delicious. Kaya sasabihin niya, isang araw, kakain ka ng pulot, napakatamis nito. He says, no, I'm gonna eat the leaves. Hindi. Sasabihin niya, kakain lang ako ng dahon. This is everything for me. Ito na yung lahat-lahat para sa akin. No, one day you can fly and see the real world. Hindi, isang araw, ikaw ay lilipad at makikita mo yung mundo. But he just focused on the ground and this is my world. Pero nakatuon lamang po siya sa lupa at sinasabi, ito yung aking mundo. But one day, when he becomes a butterfly, he will really understand it. Kaya isang araw, kapag siya ay naging paru-pako na, talagang maunawaan niya ito ng labis. So, when Jesus comes again, our body will transform to the spiritual body. Kaya kapag muling nabuhay na, o muling dumating na sa Jesucristo, yung ating physical na pangangatawan ay malilipat sa espiritual na katawan. Then we will not sick anymore. At tayo ay hindi na magkakasakit pa. And we will not be tired anymore. At hindi na po tayo mapapagod. And as a beautiful and the spiritual, glorious body, we will live forever. Bilang maganda at malulahating espiritual na katawan, tayo po ay pupunta sa langit. I heard the one joke. Kaya nakinig ko po yung isang biro. The old man, he visited Manila and came from province. Kaya meron po isang matandang lalaki na pumunta sa Maynila mula sa probinsya. It was the first time to see the elevator. Kaya unang beses niya pong nakakita ng elevator. And he just stand in the ground floor. Kaya nakatayo lamang po siya doon sa ground floor. The old nanay entered the elevator. At yung matandang babae ay pumasok sa elevator. And after a while, beautiful lady come out. At pagkatapos lang ilang sandali, merong lumabas na magandang babae. Then he really got shocked. Kaya talaga siyang nagulat. So he called the granddaughter, go and bring my wife. Kaya tinawag niya yung kanyang apo. Sinabi niya, halika, dali mo sa akin yung aking asawa. Let her enter. Kaya papasukin mo siya sa loob. It never happened. Hindi po ito totoong nangyari. But when Jesus comes again, it really happened. Kaya kapag muling dumating na sa Jesucristo, ito po talaga ay tunay na mangyayari. Let's look at Romans chapter 4, verse 17. Kaya dako po tayo sa Roma, Kapitulo 4, versikulo 17. Romans chapter 4, verse 17. Roma, Kapitulo 4, versikulo 17. Would you read? Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa, sa harapan ng Diyos ng kanyang sinampalatayanan na nagbibigay buhay sa mga patay at ang mga bagay na hindi buhay noon ay binuhay niya ngayon. The last part, God calls those things which do not exist as though they did. So even though it doesn't exist, God called them like it already exists. Kaya sa dulong parte at ang mga buhay na hindi buhay noon ay binuhay niya ngayon. Kaya tinawag po ng Diyos yung mga hindi buhay noon. It means God created everything from nothing. Kaya ibig sabihin, nilikha po ng Diyos yung lahat ng bagay mula sa wala. That's why God also has a power to give the life to the dead. Kaya meron ding kapangyarihan yung Diyos na magbigay ng buhay sa patay. Let's look at the 2 Peter. Kaya dako po tayo sa ikalawang Pedro. Let's look at the Acts. We don't have time. Let's look at the Acts chapter 16. Kaya dako po tayo sa mga gawa, Kapitulo 16. So, unsaved people ask this kind of question, where is your God? Kaya yung mga taong hindi ligtas, nagtatanong po sila, nasaan yung Diyos mo? And how can we believe the Bible as a word of God? At paano natin malalaman na yung Biblia ay tunay na salita ng Diyos? And is there the resurrection and Jesus' second coming? Meron ba talagang muling pagkabuhay at muling pagdating ni Jesucristo? And Bible clearly says there must be the resurrection and we will
transformed to the spiritual body. Pero malinaw na sinasabi ng Biblia na mayroong muling pagkabuhay at yung ating pisikal na pangangatawan ay mababago. And among unsaved people, if they are seeking the truth, they ask you this question. At sa mga taong ligtas, may mga tao din po na nagtatanong ng gantong katanungan. The Acts chapter 16 verse 30, Kaya mga gawa, Kapitulo 16, versikulo 30. basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Nang sila'y mailabas ay sinabi niya, mga Ginoo, anong kailangan kong gawin upang maligtas? The Apostle Paul was put in the prison, Kaya si Apostol Pablo ay nilagay sa kulungan. and he prayed and praised the Lord. Pero siya ay nananalangin at umaawit ng papuri para sa Diyos. But that time, through the earthquake, all the doors opened. Pero sa mga panahon na iyon, dahil sa lindol, lahat ng mga pintuan sa kulungan ay nabuksan. So all the sinners escaped. Kaya lahat ng mga nakakulong ay lumabas. That time, the prison keeper thought he's gonna be tortured. He's gonna be tortured and punished. So he wanted to kill himself. Kaya sa mga panahon na ito, yung bantay dun sa bilangguan, kaya natatakot po siya na siya ay patayin at Then the verse 28, Apostle Paul said, "Do yourself no harm, and for we are all here." kaya sa versikulo 28, sinabi po ni Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat nakikito kaming lahat. And this man really got surprised and totally surrendered before God. Kaya yung tao talaga na ito ay lubos na lamangha at ibinigay niya po yung kanyang buhay para sa Diyos. And then he asked verse 30, Sirs, what must I do to be saved? At sinabi niya po sa versikulo 30, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? This is a very important question. Kaya ito po talaga ay mahalagang katanungan. Because of our sin, we cannot go to heaven. Kaya dahil sa ating kasalanan, hindi po tayo makakapunta sa langit. We should be punished according to our sins. Dapat po tayong parusahan dahil sa ating mga kasalanan. But if we can ask to the Lord, we like to ask it, how can we be forgiven and go to heaven? Pero kung tatanungin natin yung Panginoon, paano ako maliligtas at makakapunta sa langit? God give us the answer. Next verse, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Kaya manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Believing in Jesus means believing what Jesus had done for us. Kaya yung manampalataya kay Jesus, ito po yung pagsampalataya sa ginawa ni Jesus para sa atin. As a sacrificed lamb, Jesus took away the sin of the world. Kaya bilang sakripisyong tupa, kinuha niya po yung kasalanan ng buong sanlibutan. And in order to pay the penalty of our sins instead of us, Jesus shed the blood and died on the cross. Kaya para mabayaran yung kabayaran ng ating mga kasalanan, si Jesus ay nagdanak ng dugo upang tubusin yung lahat nating kasalanan. When we believe this, we are saved. Kaya kapag tayo ay manampalataya dito, tayo ay maliligtas. But we have to really understand the believing is different from understanding. Kaya dapat po nating malinaw na maunawaan na yung pagsampalataya ay iba sa pagkaunawa. It means true faith Kaya ibig sabihin po neto, is different from knowledge. kaya ibig sabihin po neto, yung tunay na pananampalataya ay iba sa kaalaman lang. Some people, many people misunderstand. If they understand the gospel, they think they are saved. Kaya marami pong tao yung naunawaan neto na kapag naunawaan nila at nalaman yung ebanghelyo, sila na ay ligtas. No. Having the knowledge of the gospel is not salvation. Hindi po. Hindi sa pamamagitan lang ng pagkakaroon ng kaalaman ng ebanghelyo ay yun na yung kaligtasan. If God doesn't allow us to have the true faith, if God doesn't allow us to believe the gospel, we cannot have the
true faith. We just have the knowledge. Kaya kung hindi tayo bibigyan ng Diyos ng tunay na pananampalataya at tutulungan ng Diyos na maniwala sa Ebanghelyo, yung ating pananampalataya ay hindi magiging totoo at ito lang ay kaalaman lang. So even though we understand the knowledge, when we understand the knowledge, we can share the testimony. Jesus forgave all my sins forever. Kaya kapag mayroon na tayong kaalaman, maaari po tayong magpatotoo na si Jesus, kinuha niya na lahat nating mga kasalanan, lahat. With this knowledge, we can attend the church. Kaya sa pamamagitan ng kaalaman na ito, maaari tayong dumalo sa iglesia. And we can read the Bible and we can live for God. Kaya maaari tayong magbasa ng Biblia at mamuhay para sa Diyos. But it's impossible to be continued Pero imposible po natin na magpatuloy because there is no Holy Spirit. dahil wala pong banal na espiritu. That's why these people try to imitate the Christian, but they are not true Christian. That's why they cannot live like a Christian, really. Kaya yung mga tao na ito, ginagaya nila yung mga Kristiyano, pero sa katunayan, hindi po nila ito magagaya. So always unstable. Kaya hindi po ito stable. When we have the true faith coming from God, we have a Holy Spirit. Kaya kapag tayo merong tunay na pananampalataya na mula sa Diyos, meron po tayong Espiritu Santo. Through this Holy Spirit, our life is really changing. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yung ating buhay ay talagang mababago. And motivation is different. Motivation, At yung ating motibasyon ay iba. the motivation between these two people are different. Kaya yung motibasyon ng dalawang tao na ito ay magkaiba. These people, they just understand. Can you understand the love as a knowledge? Kaya maaari niyo bang maunawaan yung pag-ibig sa pamamagitan lang ng kaalaman? I want to know the love. So you go to the library and read the books and, I know love. It's impossible. Kaya gusto kong maunawaan yung pag-ibig, kaya pupunta ka sa library at mag-aaral, ito pala yung pag-ibig, hindi po iyon. We know the love when we receive the love. Kaya malalaman natin, maunawaan natin yung pag-ibig kapag natanggap natin yung pag-ibig. Then we can love one another. At sa ganun, magagawa nating ibigin yung isa't isa. So these people, they cannot understand, they don't have love. Kaya yung mga tao They cannot experience the love because love is not knowledge. Kaya yung mga tao na ito, hindi nila magagawang umibig dahil yung pag-ibig ay hindi lamang kaalaman. That's why the motive of their life is it cannot be love toward God. Kaya yung motibasyon sa kanilang buhay ay hindi yung pag-ibig sa Diyos. Even though they attend the church, motive is obligation. I have to attend the church. I have to read the Bible. I have to live like a other Christian. Kaya yung motibasyon sa kanilang buhay Kristiyano ay kaalaman lang. Kaya nananais na dapat mamuhay ako bilang Kristiyano. The Bible says, even though you don't know Jesus, you love Jesus. Because when we truly get salvation, we also receive love of Jesus. Kaya sinasabi ng Biblia na kahit di mo kilala si Jesus, pero kaya mong ibigin si Jesus kasi mula ito sa pag-ibig. That's why motivation of Christian life is love. Kaya yung motibasyon sa ating buhay Kristiyano ay pag-ibig. I want to attend the church because I love Jesus. Kaya ninanais kong dumalo sa iglesia dahil minamahal ko si Jesus. I want to read the Bible because I love Jesus. Kaya gusto kong magbasa ng Biblia dahil mahal ko si Jesus. I want to sacrifice more because I love Jesus. Ninanais ko pa na magsakripisyo ng higit pa dahil minamahal ko si Jesus. So, we have to make sure, do I really believe the gospel? Or do I just know the gospel? Kaya dapat nating siyasatin yung ating sarili na dapat ba na tayo talaga ay naniniwala sa Ebanghelyo o kaalaman lamang. So, the Bible says, believe on the Lord Jesus Christ, then you will be saved. Not understand about Jesus. Kaya sinasabi ng Biblia, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Hindi po
magkaroon lang ng kaalaman kay Jesus. Then you and your household, when we really get salvation, we have a desire to save our people. Kaya ikaw at ang iyong sambahayan. Kaya kapag tayo ay tunay na naligtas, ninanais po talaga natin na iligtas yung ating sambahayan. That's why no matter what we pay, we really want to save our family. Kaya kahit anumang ating ibayad, ninanais po talaga natin iligtas yung ating sambahayan. So, if the people seek the truth, they want to ask it, what must I do to be saved? Kaya kapag yung tao talaga ay tunay na naghahanap ng katotohanan, sasabihin po nila, paano kami maliligtas? And when we get salvation, we like to ask this kind of question. Kaya kapag tayo ay naligtas, meron po tayong mga ganitong katanungan. Let's look at Luke chapter 13. Kaya dako po tayo sa Lucas, Kapitulo 13. Luke chapter 13. Verse 23 and 24. Lucas, Kapitulo 13, versikulo 23 hanggang 24. Luke chapter 13, verses 23 and 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At may nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? At sinabi niya sa kanila, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Yes. Are there a few who are saved? Kaya, kakaunti ba ang maliligtas? Then Jesus said, strive to enter through the narrow gate. Kaya sinabi ni Jesus, magsikap kayo na pumasok sa makipot na pintuan. We already studied about narrow gate many times. Kaya maraming ulit na po nating napag-aralan yung makipot na pintuan. And here is a very important part. At meron po ditong napakahalagang bahagi. When we pass through the narrow gate, we go to heaven. Kaya kapag tayo ay pumasok sa makipot na pintuan, tayo makakapunta sa langit. But John chapter 10 verse 1 says, there is some people who jump up, climb up the narrow gate. Pero sinasabi sa 1 Kapitulo 10, versikulo 1, may mga tao na tumalon mula sa makipot na pintuan. So without passing the narrow gate, without getting salvation, this man attend the church and live for God for 10 years. Kaya nang hindi pumapasok sa makipot na pintuan at walang kaligtasan, yung tao na ito ay namuhay para sa buhay Kristyano ng 10 taon. But even though he attend the church for 10 years, he cannot go to heaven because he never passed through the narrow gate. Kaya kahit na namuhay siya sa iglesia ng 10 taon, hindi po siya makakapunta sa langit dahil hindi po siya pumasok sa makipot na pintuan. And the important thing is, how can he pass through the narrow gate? At yung importanteng bagay dito, paano pumasok sa makipot na pintuan? How? Paano? Narrow gate is not here. This is important. Kaya yung makipot na pintuan ay wala po dito. Ito po yung mahalaga. In order to pass through the narrow gate, he has to go back. Kaya para makapasok sa makipot na pintuan, kinakailangan niya pong bumalik. It means even though he did so many things for 10 years, he has to give up all his so-called Christian life and his all works for the Lord, then he can stand before the narrow gate. Kaya kahit na namuhay po siya ng 10 taon at nabubuhay para sa kanyang buhay Kristyano, kailangan niya pong iwaksi ito at bumalik sa umpisa at pumasok sa makipot na pintuan. Jesus said, only few people get salvation. Kaya sinasabi ni Jesus, nakakaunti lamang yung maliligtas. Why is it difficult to get salvation? Bakit po ba na mahirap na maligtas? Because people don't want to deny their old works. Dahil yung mga tao ayaw itanggi yung mga ginawa nila nung una. They don't want to give up their own righteousness. Kaya ayaw po nilang iwaksi yung kanilang sariling katwiran. So with these all good works, they also want to pass through the narrow gate from here. Kaya sa pamamagitan ng kanyang mga mabubuting gawa, ninanais niya na pumasok sa makipot na pintuan dito. So they said, okay, I understand. I need to get salvation. But they still think they are good Christian who did so many things for God. Kaya iniisip nila na dapat akong maligtas. Pero sa kanilang puso, na iniisip nila na meron silang ginawang
sa kanilang buhay Kristiyano. That's why they cannot stand before the narrow gate. Kaya hindi po nila makatayo sa harapan ng makipot na pintuan. No matter what they did, they have to understand this is nothing and God didn't accept anything about their good works. Kaya dapat nilang maunawaan na yung lahat ng kanilang magawa ay walang kabuluhan at hindi po ito tatanggapin ng Diyos. Then they stand before the narrow gate as a naked sinner. At nang sa ganon, makakatayo sila sa harap ng makipot na pintuan ng hubad. So we like to ask, are there a few who are saved? Kaya maaari tayong magtanong, kakaunti ba ang maliligtas? And also we want to ask the Matthew chapter 18 verse 1. At ninanais din po natin magtanong sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 1. Matthew chapter 18 verse 1. Mateo Kapitulo 18, versikulo 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang oras na iyon ay lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Yes. Who is greatest in the kingdom of heaven? Kaya sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Then Jesus gave us the answer, verse 2 and 3. Kaya binigay po ni Jesus yung kasagutan sa versikulo 2 hanggang 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tinawag niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago at maging tulad sa mga bata, kailan may hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Yes. When we become humble, we become greater in the heaven. Kaya kapag tayo ay naging mapagkumbaba, tayo ay magiging dakila sa langit. So we like to ask God, Lord, how can we get the more reward in heaven? How can we be the greater in heaven? Kaya maaari tayong magtanong sa Diyos, Panginoon, paano ako magiging dakila sa langit at paano ako makakakuha ng maraming gantimpala? Jesus' answer is, you have to serve one another with a humble heart. Then you will be the raised up in heaven. Kaya sinagot ito ni Jesus na dapat nating pagsilbihan yung isa't isa na may mapagkumbabang puso at nang sa ganon, kayo ay magiging dakila sa langit. If we are arrogant and proud, we become humble in the kingdom of God. Kaya kapag tayo ay maging mayabang at mapagmalaki, tayo ay magiging mapagkumbaba sa langit. The one man went to the heaven. Kaya mayroong isang tao yung nakapunta sa langit, Then all the leaders serving him the food. kaya lahat ng mga leader ay pinagsisilbihan siya ng mga pagkain. So he asked, oh, why the leaders are serving me? Kaya nagtatanong siya, bakit yung mga leader ay pinagsisilbihan ako? Then God said, those who are served are serving in the heaven. Kaya yung mga naglilingkod, sila ay maglilingkod sa langit. You understand? Those who were served in this world will serve others in the heaven. Kaya kung sino po yung mga pinagsilbihan dito sa mundong ito, sila po yung maglilingkod o magsisilbi doon sa langit. That's why the leaders are serving you. Kaya yun yung dahilan kaya ka pinagsisilbihan ng mga leader. Then he is looking for a pastor. Kaya hinahanap niya rin si pastor. Where is the pastor? Asan si pastor? God said, the pastor is going to the delivery Kaya yung pastor pupunta para mag-deliver. because he was served much. Dahil siya ay pinagsilbihan ng labis. It made me scared. Kaya ako po talaga ay natakot. But I believe the way to serve one another is different. Kaya ako ay naniniwala yung pagsisilbi sa isa't isa ay magkakaiba. I'm so thankful and I really believe the Ultica Church leaders are really serving well the other brothers and sisters. Kaya ako po talaga ay nagpapasalamat at nananampalataya na lahat ng ating mga leader ay nagsisilbi ng higit pa sa ating mga kapatiran. They visit and prayed and worried other brothers and sisters. Sila ay bumibisita, nananalangin at nag-aalala para sa mga kapatiran. When we become humble, we'll be raised up in the world, in the heaven. Kaya kapag tayo ay naging mapagkumbaba, tayo ay maging dakila sa langit. There is no reason to be boastful. Kaya wala namang dahilan para tayo ay magmalaki. You know Socrates?
Kilala niyo po si Socrates? He is a great teacher. Kaya siya po ay dakilang. And one Oo. day, he taught the very rich guy. Kaya isang araw, tinuruan niya po yung isang mayamang lalaki. Then he is so proud and arrogant. Kaya siya po talaga ay mapagmalaki at mayabang. And he is, because he is very rich in Athens. Dahil siya po ay napakayaman sa Athena. Then, one day, Socrates brought to the world map. Kaya isang araw, nagdala po si Socrates nung world map. World map. Then, he asked him, find Athens. Kaya sinabi niya, hanapin mo yung Atenas. Then he searched and searched. There is a very small dot, Athens. Kaya hinanap niya ng hinanap at mayroon lang isang maliit na tuldok, itong Atenas. And he said, here is Athens. Kaya nakita yung Atenas. And Socrates asked again, find your house. Kaya sinabi po ni Socrates, hanapin mo yung bahay mo. Where is my house in Athens? Kaya asan yung bahay ko sa Atenas? I cannot find it because it's too small. Hindi ko na ito mahanap kasi napakaliit na. Then Socrates said, then why are you proud? Kaya sinabi ni Socrates, kaya bakit ka nagmamalaki? Even though you have a lot of land, how much when you look at the world map? Kaya kahit na marami kang lupa, ano yung itong kumpara sa mundo? There is no reason to be boastful. Kaya walang dahilan para tayo ay magmalaki. So we should humble ourselves. Kaya dapat nating ipagkumbaba yung ating sarili. That's the way to be raised up in the heaven. Kaya yun yung paraan para maging dakila sa langit. So somebody asked it, how can one teacher asked the students why the ocean can accept all the waters. Kaya mayroon pong isang guro yung nagtanong na bakit yung kaya ng dagat na tanggapin yung lahat ng mga tubig. The greatest rivers all the world enter the ocean finally. Kaya yung mga malalaking mga ilog ay pumupunta sa dagat. Then why? Kung gayon, bakit? Then the students answered, because it's wide. Kaya sumagot yung mga mag-aaral kasi ito ay napakalawak Because it's deep. at napakalalim. Then the teacher said, no, because the ocean is in the lowest place. Hindi, dahil yung dagat ay nasa mababang lugar. When we humble ourselves, we can accept all the brethren and we can serve all other people. Kaya kapag ating ibinaba yung ating sarili, maaari nating pagsilbihan yung ibang mga tao at tanggapin yung ibang tao. So who will be greater in heaven? Kaya sino magiging dakila sa langit? Humble man will be greater. Kaya yung mapagkumbabang tao, sila yung magiging dakila. And we also want to ask you this question. Let's look at the Psalm number 116. Kaya ninanais din po natin na magtanong gaya neto sa mga awit 116. 116 verse 12. Everyone knows this verse. 116 verse 12. Mga awit 116 versikulo 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? What shall I render to the Lord for all His benefits toward me? Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Only born-again Christian, only those who really receive the love of Jesus can ask you the question, how can I pay back His love? Kaya yung mga taong ligtas, yung mga tao na minamahal si Jesus, yun lang yung kayang magtanong, paano natin may susuklian yung Panginoon? When we receive the love, naturally and willingly, we want to pay back. Kaya kapag natanggap natin ng yung pag-ibig, tayo ay may kusa na suklian yung pag-ibig na ito. That's why even though we give the offering, we want to give more offering.
Kaya kahit na nagbibigay tayo ng handog, ninanais pa natin ang magbigay ng higit pa. Even though we join the fellowship, we want to join the more fellowship. Kaya kahit na dumadalo na tayo sa ating fellowship, ninanais pa natin na dumalo sa iba-ibang fellowship. Even though we evangelize many people, we want to evangelize more people. Kaya kahit na na-evangelize na natin yung maraming tao, ninanais pa natin na mag-evangelize ng mas maraming tao. We want to find the way. How can we pay back love of Jesus? Kaya gusto nating mahanap yung paraan kung paano susuklian yung pag-ibig ni Jesus. And in the Bible, there is the question of God, God's question. At sa Biblia, meron din pong mga katanungan yung Diyos. Let's look at the 2 Kings, Kaya dako po tayo, the First Kings, dako po tayo sa unang hari. 1 Kings chapter 19, Unang hari, kapitulo 19, verse 9. versikulo 9. 1 Kings chapter 19, verse 9. Unang hari, kapitulo 19, versikulo 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya'y pumasok doon sa isang yungib at nanirahan roon. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya at sinabi niya sa kanya, "Anong ginagawa mo rito, Elias?" Yes. What are you doing here, Elijah? Kaya anong ginagawa mo rito, Elias? God, if we don't stay in our place, God will ask this question. What are you doing here? Kaya kapag tayo ay hindi nananatili sa ating mga posisyon, tayo ay tatanungin ng Diyos, anong ginagawa mo rito? If the Christian stayed in the bar, God will ask, what are you doing here? Kaya kapag yung Kristiyano ay nanatili sa mga bar, tatanungin sila ng Diyos, anong ginagawa mo rito? If we are not in the church, God will ask, what are you doing here? Kaya kapag tayo ay wala sa iglesia, tatanungin tayo ng Diyos, anong ginagawa mo rito? The Christian should stay in what they are supposed to stay. Kaya yung mga Kristiyano, dapat silang manatili sa kanilang kinalalagyan. In the 1 Corinthians chapter 12, the Bible says, God set all the members in our body in each place. Kaya sa unang Korinto Kapitulo 12, itinakda na po ng Diyos yung bawat bahagi sa ating katawan. So, in the body, there is the right place. Kaya sa ating katawan, mayroong tamang lugar. What if the hands stayed here? Kaya paano na lang po kung yung kamay ay manatili dito? What if the eyes stayed here? Paano kung yung mata ay manatili dito? Looks ugly. And what do you call it? Very strange. Kaya ito po talaga ay napakapangit at kakaiba. When all the part stayed in the right place, it looks beautiful. Kaya kapag yung lahat ng parte ay nanatili sa kanilang dapat kalagyan, ito ay nagiging maganda. So in the church, each one of us has a place, position. Kaya sa loob ng iglesia, bawat isa sa atin ay mayroong dapat na kalagyan. When we stayed in our position and our place, it looks beautiful. Kaya kapag tayo ay manatili sa ating posisyon at lugar, ito ay nagiging maganda. Think about this. The hands depart each place. Kaya pag-isipan niyo po ito, kung yung kamay umalis siya sa kanyang lugar. Then body lose the hand. Kaya yung katawan, nawalan po siya ng kamay. Hand lose the body. Yung kamay, nawalan po siya ng katawan. Which part lose is bigger? Kaya anong bahagi yung merong malaking pagkawala? Which part has a loss? Kaya anong bahagi po yung nawalan? Both of them have loss, Kaya pareho po silang nawalan. right? But the hands loss is much bigger. Pero yung kawalan ng kamay ay mas malaki. He doesn't have the hand. It's a great loss. Kaya nawalan po siya ng kamay, ito talaga ay malaking bagay. But anyway, he can work with another hand, even though it's really uncomfortable and difficult. Pero maaari pa rin po siyang gumalaw sa pamamagitan ng isa pang kamay kahit na hindi ito komportable. But this hand
lose the whole body. Pero yung kamay na ito ay nawalan ng buong katawan. Those who depart from the church, that is, when the brothers and sisters don't abide in the church, that is great loss for the church. Kaya kapag yung ating mga kapatid ay umalis sa iglesia, ito ay malaking kawalan sa iglesia. But those who depart from the church lose everything. Pero yung umalis sa iglesia ay nawalan ng lahat ng bagay. Even though the body lost the hand, is still alive, so still working. Kaya kahit na yung katawan ay nawalan ng kamay, ito pa rin ay may buhay, kaya nakakagawa pa rin. But when the hands lose the body, it becomes rotten and cannot work anymore. Pero kapag yung katawan ay nawalan ng kamay, ito ay mabubulok at hindi na makakagawa. Naintindihan po? So we have to keep our place. We have to stay what we have to stay. Where we have to stay. Kaya dapat nating panatilihin yung ating posisyon, yung ating dapat nakalagyan. My position is very small, so I don't want to stay here because it's nothing. Kaya yung posisyon ko ay napakaliit lang, kaya ayoko nang manatili sa posisyong ito. There is no unnecessary position in the church. Kaya wala pong anuman na posisyon na walang kabuluhan. There is no unimportant the member in the church. Kaya wala pong hindi mahalagang miyembro sa loob ng iglesia. 나인tindihan po? 나인tindihan. You know orchestra? Orchestra? Alam niyo po yung orchestra? Orchestra. There are many players and many instruments. Kaya meron po itong maraming mga instrumento at mga awit. Then the what do you call the conductor called the one player for triangle. Kaya You may know triangle? Ding. kaya meron pong isang conductor, sinabihan niya po yung naghahawak ng triangle. So the triangle player thought, "Oh, I have to hit triangle only once in this whole music." Kaya sinasabi nung tumutugtog ng triangle, kailangan ko lang pindutin yung triangle lang isang beses lang sa buong kanta. And it's just a triangle. And the other people play the violin and cello and harp. Looks so great. Kaya isa lang itong triangle, yung iba tumutugtog ng mga violin, ng trump at lahat napakaganda. Why conductor hire me? Kaya bakit pa ako hinire ng conductor? So he thought he's not important, so he left. Kaya iniisip niya hindi na siya mahalaga, kaya umalis na lang. Then conductor couldn't start the music because that song start from the triangle sound. Kaya yung musika ay hindi makapag-umpisa dahil ito ay umpisahan ng triangle. So conductor is looking for the player. Where is the triangle player? Kaya hinahanap ng conductor yung tumutugtog ng triangle, asa na siya? When we hit the triangle, we can start the music. Kaya kapag pinatugtog niya yung triangle, maaari na tayong mag-umpisa sa awitin. So, we don't need to compare ourselves with other position, other people. Kaya hindi na po natin kailangan ikumpara yung ating sarili sa ibang mga may posisyon. No matter what position we have to keep our place. Kaya kung ano man po yung posisyon na meron po tayo, dapat natin itong panatilihin yung ating kinalalagyan. So, we have so many questions, but we can find all the answers in the Bible. Kaya marami po tayong mga katanungan, pero matatagpuan natin yung mga kasagutan sa Biblia. We also have another questions in our life. Kaya marami pa rin po tayong katanungan patungkol sa ating buhay. But whenever we face on the other questions, if we are calm and stick to the Word of God, finally we will find the answers. Kaya kapag ating hahanapin yung mga kasagutan sa Biblia, talaga nating mahahanap yung bagay na ito. Because Jesus said, "Your word is truth." Dahil sinasabi ni Jesus na yung salita mo ay katotohanan. Tama po ba? Let's pray together. Tayo po'y manalangin.